Si Bernardo ay isang binata na napakatigas ng ulo. Palagi itong nagdudulot ng gulo sa kanilang eskwelahan at pamayanan. Wala itong inatupag kundi ang magbulakbol at magpabaya sa kanyang eskwela, na ultimo sa kanilang tahanan ay nagiging sakit ito ng ulo ng kanyang pamilya. Dahil sa sunod-sunod na reklamo at pagbagsak ng kanyang grado, napuno na ang kanyang mga magulang at nagpasya silang ipadala ito sa lumang tahanan nila doon sa may probinsya upang ito'y magbago. Bakit naman dito? Bakit hindi na lang doon kay Marieta? Doon sa may Cagayan. Ay, bakit dito pa? parang sandali lang naman eh. Sabi naman baka dito pa manggulo yan eh. Saka, di sasagot yan si Marieta. Kanina ko pa tinatawagan yan eh. Teka nga, kaya sali mo. Naku naman Yan na. wala po yan. Di yan. Akong bahala. Sasagot yan. Naku naman Yan na. Hello. Kamusta? Mga pangit kong kapatid. Diba? Diba? Kamusta? Sabi naman sa'yo, Manuel eh. Oto-oto yan eh. Maganda talaga kausap yan si Marieta. Nasa daling ipinaliwanag ang kanilang unang napag-usapan at dito ay mabilis na kumontra si Marieta. Ay. Teka, ano bang address nyo? At susunugin ko yung mga bahay nyo. Mga hayop na to? Pag problema sa akin yung takbo? Pero nung ang lupa ni Itay, nung nabenta nyo, tablado ko? Mga hayop na to? Mga siraulo? Marieta naman eh. Sandali lang naman ito. Nais ko lamang ituwid yung buhay ng anak ko. Baka sakali, sa poder mo, siya naman ay magbago. Ito naman kasing si Lucio eh. Ayaw talaga eh. Sino naman bang magandang kapatid ko ang malalapitan ko? Siyempre, ikaw lang. Diba? Ikaw lang naman ang maganda ko kapatid dito. Naku, Manuel. Ako pa talaga pinagbobola mo Marieta naman eh. Sandali lang naman ito. Okay na. Diyos mio, ang sakit-sakit nyo sa ulo. Kahit kailan? Ay wow, nagsalita yung jokla. Yung Diyos syempre. Tigilan mo ako, Lucio Baka siompaling ko yung mukha mo dyan sa kabilang linya. Tumukalog na to. Segway Teka muna, Manuel. Ilang taon na ba yung anak mo? Patingin nga muna ng itsura. Patingin. Oo, teka. Eto, sandali Isasend ko. Sandali lamang. Yan na. Ay, lintik. Ano to? Ampon mo Bakit ang pogi? Teka. Sagot ko ni pamasahin ng pamangkin ko. Malakas ang bentahan ng lalaki dito. Siya. Basta, mag-usap tayo sa kabilang linya. Wag dito. Amoy mapanghe. Nandito kasi si Lucio. Ay, wow. Siya, kayo na mag-usap dyan, Manuel. Kayo na bahala. Kira. Madaling napagkasunduan ang pagpapatapon sa probinsya ng binata na wala na nga itong nagawa. Sa pagdating ni Bernardo sa may probinsya, naramdaman niya ang sobrang katahimikan at layo sa modernong buhay na kanyang kinasanayan doon sa may Kamaynilaan. Diyos mo, yun namang lugar na to. Walang kasignal. Sakop pa ba to ng Pinas? Ay! Parang manghihina ako sa lugar na to Wala man lang ako mapagtripan. Masyadong tahimik. Ay, naku. Nabubugnot itong lumakad-lakad upang humanap ng pwesto para sa signal ng kanyang telepono. Walang kasignal. Ngunit, doon sa may gitna ng palayan at makakapal na kagubatan ay may nakita siya. Isang babae. At dahil matinik ito sa mga binibini, hindi ito nagdalawang isip na sundan ang babae. Hanggang sa kanya na nga itong malapitan at nakilala niya ang dalagang si Maria. Isang babae na may misteryosong ugali at kakaibang ganda. Matipid itong magsalita, ngunit kung tumingin ay tumatagos sa kaluluwa. Nakasuot ito ng mahabang palda at may saklob na balabal. Yung totoo, Maria, Muslim ka o magamadre ka?
Hindi ka ba naiinitan? Balot na balot kayo. Ako nga gusto ko na nga ditong tumakbo ng walang saplot eh. Napakainit. Tapos ikaw. Siguro, naka-aircon kayo sa bahay nyo, no? Yaman-yaman nyo naman. At kabaliktaran ang binata na walang pagod magsalita at mag-usisa sa tahimik na dalaga. Kaya palaging tugon lamang ni Maria ay ngumiti ng ubod tamis na mas lalong nagpapahumaling sa binata. Sa una, nagkaroon agad ng interes si Bernardo sa babaeng si Maria dahil sa kanyang kakaibang personalidad at mahiwagang mga mata na tila nagkukubli ng malalim na lihim. Hindi nagtagal, napapansin ni Bernardo na may mga bagay na tila kakaiba sa dalagang si Maria. Dahil minsan isang gabi nang sila ay magkita, bigla itong natigilan nang ang dalaga ay kanyang matitigan. Sapagkat ang mga mata ng dalaga ay tila lumiliwanag sa gitna ng kadiliman. Na mas lalong nagpadagdag ng kaba sa may binata ay nang maalala nito ang ilan pang mga pagkakataon nang sila ay nagkikita. Dahil may mga pagkakataong ang dalaga ay bigla na lamang itong nawawala sa isang iglap at biglang muling lumilitaw mula sa may dilim na parang anino. Nanong minsan, isang araw din nang niyaya niya itong mamasyal sa may gubat ang dalagang si Maria. Napapansin niya ang kakaibang pag-ikot ng mga maiilap na hayop sa may paligid ng dalaga. Mga ibon na tila nagmamasid, mga aso na biglang tumatahimik, napapayuko at bumabahag ang mga buntot at ang mga alagang pusa sa kanilang lugar na sa tuwing naglalakad ito ay kusang umiiwas papalayo. Dahan-dahan napapaatras, lalong-lalo na tuwing ang mga hayop na ito ay kanyang sinusulyapan ng matalas. Isang araw, sa ilalim ng isang malaking puno, ikinuwento ng dalagang si Maria kay Bernardo ang iba't ibang bagay. Mga pahapyaw na halimbawa patungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Baka sa may tinig ng dalaga ang paghahalo ng kaba at pag-aalinlangan. Ngunit hindi ito nagpapigil sa dapat malaman ng binata. Bernardo? Bernardo? Bakit Maria? May dapat kang malaman tungkol sa akin. Malaman? Tungkol naman saan? At sana hindi ka magbago matapos ang lahat ng ito. Sus naman to. Bakit naman ako magbabago? Kahit nasabihin mo pa na jumerbox ka sa may eskwela nyo eh. Anong pake ko? Pass is pass. Promise, hindi ako magbabago no? Ikaw pa? Hindi. Kasi ang pamilya ko ay mula sa isang angkan na kinakatakutan dito sa aming bayan. Ha? Ibig sasabihin, mga gangster yung nanay at tatay mo? Ha? Malaaso? Ganon? Hindi. Ang totoo, kami ay mga angkan ng aswang. Natawa lamang si Bernardo. Walang tigil na nalaglag pa nga ito sa kanyang kinauupuan dahil iniisip na biro lamang ang lahat na may lahing aswang ang dalagang sinisinta nito. Maria naman eh, joker ka ha? Ang galing mo magbiro. Paano naman ako maniniwala sa mga alamat-alamat na yan? Aber, patingin nga ang likod mo kung may pakpak ka o buntot o kaya sungay. Wala naman di ba? Sa ganda mo ngayon eh. Kahit na may 7 sungay ka pa eh. Pakakasalan pa rin kita. Sa kabila ng kanyang pagtawa, seryoso ang mata ng dalaga. Maniwala ka, Bernardo. Totoo ang sinasabi ko. Totoo. Bernardo, ito nga ang dahilan kung bakit labis kaming kinatatakutan dito sa may lugar na ito. Sus naman Maria,
Maria naman, alam mo, ha? Kaya ka iniiwasan ng mga tao dito. Kasi, ayun nga. Pasensya ka na. Baka naman yata kasi kumalat na yung kwento ko dito. Sa Maynila kasi, wala akong inatupag, kundi basag ulo. Almusal ko makipagsuntukan sa kanto. Merienda ko makipaghabulan ng itak sa may kapitan di barangay. Hapunan ko makipagbuntalan sa mga kapitbahay ko. Habi ko manghabol ng ice pick. Pag hindi tumatawa sa mga joke ko. Kakaya nga eh. Ako nga dapat matakot. Dahil matatanggap mo ba yung tunay na ako? Pasensya ka na. Pogi lang kasi talaga ako eh. Sana, sapat na ako. Panis. Puro ka biro, Bernardo. Bernardo, maniwala ka naman. Totoo sinasabi ko. Katunayan, ito ang buong katotohanan. At isinalaysay ni Maria ang lahat ng mga kwento patungkol sa kilabot na dulot ng kanilang angkan. Mga samot-sari kwento ng paglipad sa gabi. Ang pangangaso sa may kagubatan para kanilang tambangan ang mga walang muwang na dumadaan sa gitna ng kagubatan. At ang mga lihim nilang handaan ng angkan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kung saan ang tanging mga mababagsik na lahing aswang lamang ang nagtitipon sa may kinatatakutang kagubatan. Na habang tumatagal, unti-unti nang kinikilabutan ang matapang na si Bernardo. Wari, kahit ayaw niya, ay sa bawat salita ng dalaga ay hindi niya maiwasang ang sarili na kusang maniwala. At habang nagsasalita ang dalagang si Maria, napapansin ni Bernardo ang panlalamig ng hangin at ang biglang pagdilim ng kalangitan na napasulyap pa ito sa may kalawakan dahil tila nawala ang maliwanag na buwan. Naalerto ang binatang si Bernardo. Kakaiba ang pakiramdam nito na parang sa pagkakataong tuwing ito ay nasa gulo, tumataas ang kanyang kamalayan dahil sa kakaibang nararamdaman na parabang may napapansin itong mayroong nagmamasid sa kanila mula sa likod ng mga mayayabong na puno. Nang biglang, ang mga ibong namamahinga at nagkukumpulan sa mga sanga ng puno ay biglang nagliparan. Na tila ba ay may nagbabadyang panganib. Dito ay napatindig na ang binata sa kamatapang na hinahawid ang dalagang si Maria. Dahil narinig niya ang makapanindig balahibong mga pag-alulong ng mga aso sa malayo. At ang mahihinang bulong ng hangin na tila nagsasalita ng kung anumang hiwaga. Hindi na ito mapakali. Kinuyom niya ang kanyang kamao at nakikiramdam hanggang sa naisipan na nitong yayain ang dalaga upang bumalik sila sa kani-kanilang mga tahanan. Hindi nagtagal, wari napapansin ni Bernardo ang kakaibang kilos ng mga tao sa paligid. Mga pailalim na pagtingin, mga bakas ng takot na habang tumatagal ay hindi na nga niya maiwasang mapansin ang mga patunay ng mga sinasabi ng dalaga sa kanya. Nasa tuwing makikita sila ng mga kababaryo nila, ang mga matatanda ay bumubulong sa paglagpas nila. At ang mga bata sa paligid na nagtatago sa likod ng kanilang mga ama't ina, mga palihim na pagtingin sa kanilang magkasama at takot sa mga mata ng kababaryo nila. Naigapa. Naku, Diyos ko, kung hindi mag-iingat itong binatang si Bernardo, hindi malabo, baka mahawa yan sa may sumpa ng kasama niyang may lahing aswang. Ay naku, isang aswang at isang buang. Santisima, nakakatakot. Papaano na lang ang kinabukasan ng baryong ito? Totoo nga kayang isinumpa ang ating bayan? Ay, siyang tunay yan, Mars. Oo. Naku, Diyos ko po. Bulungan pa ng mga matatandang babae habang nakamasid sa paglalakad nila sa gitna ng kalsada. Nasa puntong iyon, unti-unti nang nagduda ang binatang si Bernardo. Wari, nais na niyang maniwala.
na tunay ang ibinahaging sikreto ng dalaga. Ngunit sa kabila ng pangangamba ng mga tao, ang wagas na pagmamahal niya kay Maria ay lalong tumitindi. Mas nagiging mabigat, napupuno at puro. Naikapa ng kanyang tiyang Marieta nang minsan ay kausapin siya. Diyos mo yun naman, pamangkin. Ako nga dito, kung pagbintangan nilang mangkukulam masakit na. Sa ganda kong to. Tapos yung Jowa Bells mo, literal na anak ng aswang pa. Ano ba bang gusto mo, Bernardo? Nagdadrugs ka ba? Ay? Anong trip yan? Aswang pa yung napupusuan. Tiyang Marieta naman mahal ko si Maria. Igalan niya naman yung pag-iibigan namin dalawa. Nung nabalitaan ko nga, sabi nila, mukhang impacto daw yung nag-isyota mo dito May narinig ka ba sa akin? Wala. Ikaw naman balak pa naman kitang gawing pinakamagandang ninang sa may kasal namin. Huwag naman ganun. Mahal ko yun Diyos mo yun naman, Bernardo. Ang sa akin lang naman, huwag na kasi kayo masyado sa may kalsada. Doon na lang kayo sa may loob ng gubat umaura. Kung ganyan lang din palang hindi kayo mapipigilan. Ay, yari ako sa food na bells mo niyan Pag malamang kinukonsinti ko yung pagkakaswang mo. Ay ewan. Ay naman, Bernardo, ang sakit mo sa bangs. Sapagkat sa puntong ito, alam niyang hindi na niya kayang bumitaw pa sa pagmamahal sa may dalaga. Mahal na niya ito at ito ang susi para sa kanyang pagbabago. Pero ang kanyang mga gabi ay puno ng pag-iisip sa kanilang mga nakaraang pag-uusap. Mga alingas-ngas ng hangin na tila may dalang mensahe. Mga panaginip na puno ng liwanag ng buwan at mga aninong kumikilos sa may kadiliman. Kung kaya, nakapag-isip na si Bernardo na isang araw nakipagkita ito sa may dalaga dahil nakapag-desisyon na ang binatang si Bernardo na ililigtas niya si Maria mula sa buhay na puno ng takot at pag-iisa. Maria, sumama ka sa akin. Babalik na ako na Maynila. Doon, magsisimula tayo ng bagong buhay. Tingnan na, maghimpake ka na. Pero Bernardo, Huwag kang matakot. Mas nakakatakot yung mga tao doon. Madami nga doon, kala mo may pera kung umasta. Pero puro utang pala. Mas nakakatakot doon. Mga taong nakatingin sa'yo pero pag talikod mo, walang awat kang sisiraan sa iba. Saka doon, hindi ka nila itatali sa gitna ng apoy. Susubukan ka muna nilang idaan sa tulpo. Pag ganun, umiyak ka lang. Manalo ka na agad. pero... Bernardo naman. Tama na Maria, tama na. Kayang-kaya kitang buhayin. Tandaan mo yan. Pagdating natin ng Maynila, magtatayo tayo ng pisong wifi. Pakikinabangan natin yung mga kabataang adik sa ML na hindi mautusan sa bahay. Mag-impake ka na. I-welcome kita sa Maynila. Pero... Bigli ka na. Inis na ako ha. Ika ni Bernardo. Nakipagkita ito sa may tabi ng ilog na sinasalamin ang maliwanag na buwan. Ngunit, isang araw, dumating ang tiyuhin nitong si Mang Lucio, pati na ang kanyang ama na si Mang Manuel. Nalaman nila ang kapangahasan ni Bernardo at mariin silang tumututol dito. Hindi maaari. Hindi. Bernardo, hindi mo alam ang pinapasok mo. Hindi siya isang normal na dalaga. Ika ng kanyang nababahalang ama na may halong takot at galit. Nauunawaan ng binata kung bakit sila nagkakaganito dahil sa likod ng kanilang takot. Alam ni Bernardo na may mga kwento rin ang kanyang ama tungkol sa mga aswang. Mga kwentong nagdudulot ng kaba sa kanyang puso. Ngunit hindi ito sapat upang patigilin siya. At sa kabila ng mga pagtutol, nagpangako sina Bernardo at Maria na sila ay magkikita sa gabi ng Biyernes sa ilalim ng maliwanag na buwan. Hindi na nito hahayaan pa ang pagkakataon na dumaplis na lamang. Handa ito magbago kasama ang mahal na dalaga. At mula dito sila ay magpapakalayo. At dumating ang itinakdang gabi. Handa na ang lahat. At si Bernardo ay naghihintay sa tahimik na itinakda nilang lugar. Subalit, lumipas ang mga oras. Matyaga itong naghihintay.
Pero ang hangin ay naging mas malamig at ang paligid ay napuno ng mga kakaiba at nakakapangilabot na tinig. Mga tunog ng mga pakpak na pumapagaspas, humahampas sa may hangin. Napabalikwas ang binata, hindi maikaila ang narinig ni Bernardo mula sa may itaas. At sa isang iglap, isang anino ang dumaan sa may ibabaw niya. Napailag pa ito at mabilis na nagkubli sa may ilalim ng puno. Pero hindi ito nagpatalo sa takot, na natili ito ilang sandali pa. Naghintay ito para sa dalagang laman ng kanyang puso, na napasandal na ito para maghintay hanggang sa ito ay nakaidlip. Ngunit ang dalagang si Maria ay hindi na nasilayan pa. Nagising si Bernardo sa nakakapangilabot na pag-alingaw-ngaw, mga pag-aalulong ng mga aso, mga sigaw ng boses sa may malayo. Nakaramdam siya ng takot, pero lakas loob itong nagpasyang sundan ang naririnig na mga ingay. At doon ay kanyang nakita. Sa gitna ng kagubatan, nasaksihan niya ang isang eksenang nagpayanig sa kanyang kaluluwa. Ang mga miyembro ng angkan ng dalagang si Maria. Nagtitipon ang mga ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. At natanaw niya ang dalagang si Maria. Nakatayo ito sa may gitna, na may mga luha sa kanyang mga mata. Sigaw ni Maria na pilit hinahadlangan ang kanyang mga kapamilya. Ngunit huli na. Ang mata ng mga aswang ay nagniningning sa gutom at pagnanasa. Handang labanan ang anumang hahadlang sa kanilang daan at pamamaraan. Na huling nasambit na lamang ng dalaga ay hiyaw ng dalagang si Maria habang ang kanyang boses ay unti-unti nang naglalaho sa halakhak ng mga nilalang sa may buong paligid. Ngunit bago pa man makakilos ang binata ay biglang nagdilim ang lahat sa paligid niya. At naramdaman na lamang ni Bernardo ang isang malamig na dampi sa kanyang leeg. Nais niyang magsalita, ngunit ang kanyang tinig ay nawala dahil sa labis na takot at pagkabigla. Hanggang sa nilamon na ito ng kadilimang bumabalot at kanyang panghihina. At nang bumalik ang liwanag, pupungas-pungas pa ito sa may ilalim ng puno at walang dumating na dalagang si Maria. Naiwan ang binatang luwaan at puno ng katanungan habang ang mga naiwang tinig ng mga alulong sa kanyang isipan ay tila isa ng paalam na puno ng misteryo at pangungulila. At sa mga sumunod na araw, heto ang binatang si Bernardo, tahimik at mag-isang naglalakad sa gitna ng kalsada. Tila isa na lamang kaluluwa, walang buhay. Hindi alam ng mga tao kung anong nangyari sa gabing iyon dahil ang angkan ni Maria ay naglaho na at tangi ang binata na siyang naiwan na lamang, mag-isang pagala-gala. Ngunit ang kwento tungkol sa mga aswang, ang pagmamahalan ng isang mortal at nilalang ng dilim ay muling nabuhay at nagbigay ng takot sa puso ng mga taga-baryo. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nagwakas. Ito ay isang sumpa, isang pangako na mananatili sa liwanag at dilim, sa pagitan ng alamat
at katotohanan. Uy mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, para hindi mahuli sa biglang pagsusulputan ng ating mga malakabuting mga kwento. Na napakalaking tulong din po ang pag-iiwan nyo ng positibong mensahe. Na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, pindutin lamang ang ating share button. Isang maliit na abala lamang po, ngunit tatalawin ko po itong napakalaking bagay. Mainit na pagmamahal, taos puso po ninyong pagsuporta at pagtangkilik para sa atin pang mas mahaba pang kwentong katatakutan at kulitan dito lamang po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na siyang matatagpuan po sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. At ito po ang inyong lingkod na nagsasabi, maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your very own original daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing, stay safe and fresh everyone. And always stay awesome. Peace out.